Realme phone na around 3K lang. Grabe, sobrang mura naman. Pero sulit kaya itong bilhin? Kaya hi guys, I'm Dan and nandito sa atin ngayon yung Realme Note 50 and tara, let's find out kung sulit ba itong bilhin. So sa mga hindi nakakaalam, Realme just introduced itong bagong Note series nila. And itong phone na nasa atin ngayon ay isa sa mga pinakamurang phone dito sa series na ito. Nakakatuwa lang dahil naisipan ni Realme na maglabas ng phone na siguradong afford ng masa. Kaya kudos sa inyo Realme. Ang price nga pala na itong Realme Note 50 ay 3,599 pesos lang. Sobrang mura lang. And magiging available po siya sa market sa January 23. And kapag binili nyo nga pala itong Realme Note 50, katulad ng ibang Realme phones, it comes with yellow box na may model name at Realme branding sa front and sides. Then sa likod ng box nito, makikita nyo po yung main features or highlights ng Realme Note 50. Pagbukas nyo ng box, ang tatambad po sa inyo is yung karton na may nakasulat na Make It Real or yung bagong slogan ni Realme. And ang laman nga pala nitong karton na ito is yung SIM ejector tool, some documentations, and jelly case. Under naman ito yung Realme Note 50 natin at yung USB-C cable at 10 watts charger nito. Meron nga rin pala tayong unboxing nito na mapapanood nyo sa YouTube Shorts natin. Sa design naman ito, kamukhang kamukha po nito yung Realme C51 dahil meron din po itong trendy glittering design. Kung mapapansin nyo, may shimmered finish po siya dito sa taas while matte finish naman dito sa baba. And ang available colorway naman nitong phone na ito ay Sky Blue and Midnight Black. And itong review unit natin is of course yung Midnight Black. Itong Realme Note 50 ay magandang tignan at very stylish din. At hindi mapapansin na under 4K lang. Pero kahit mura lang itong phone na ito, hindi po siya cheap hawakan. Meron din naman po itong IP54 dust and water resistance, kaya panatag kayo kahit na aksidente nyong matrisikan ito ng tubig. Manipis nga lang din pala ito guys dahil it also features yung 7.99mm ultra slim design na katulad nung sa Realme C51. Boxing nga rin po pala ito dahil flat po yung sides niya, kaya komportable po siyang hawakan. Nasa left side naman po nito yung dedicated SIM tray, while yung volume rocker at power button / fingerprint scanner naman po is nasa right side. Makikita naman po natin sa bottom nito yung 3.5mm headphone jack, microphone, USB-C port, at yung stereo speaker niya. Then sa taas naman po ay empty. Another highlight nga pala nitong Realme Note 50 is yung massive display niya. Meron po kasi itong 6.74-inch display na may HD Plus resolution. At supported na po nito ang 90Hz refresh rate at 180Hz touch sampling rate. Nakakatuwang kahit mura lang itong phone na ito is meron pa rin po siyang high refresh rate. Yun nga lang, HD Plus lang po yung resolution nito, which is acceptable naman dahil sa pricing niya. Tsaka kahit HD Plus lang po ito, mag-enjoy pa rin naman po yung mga users nito, lalo na kung ito yung first smartphone nila. Sakto na rin naman po yung display nito para sa pag-browse ng social media or even streaming, dahil okay naman po yung quality ng display niya, pati na rin yung colors na napoproduce nito. Plus, kahit na single firing speaker lang ang meron ito, mag-enjoy pa rin naman kayo manood dito or magpatugtog dahil malakas at maganda naman po yung sound quality nito. Goods din naman po ito gamitin sa outdoors dahil it supports up to 516 nits max brightness. Just make sure lang na naka-turn on po yung auto brightness para ma-activate itong high brightness mode niya kapag nasa labas po kayo. Katulad nga rin pala ng ibang model sa Realme C series, may mini capsule feature din po ito. This basically display charging and battery status, data usage, and pati na rin yung step tracking. Then para sa performance, katulad lang din ng Realme C51, meron din po itong 12nm Unisoc T612 na octa-core processor. Sinamahan din po ito ng 4GB RAM and 64GB internal storage at supported din ang up to 4GB dynamic RAM expansion. Medyo maliit nga lang din talaga yung storage nito pero wala na tayong mairereklamo dahil sobrang mura na itong phone na ito. Pero kung sakali man na bitin po sa inyo yung 64GB, meron naman po itong micro SD card slot na supported ang up to 2TB of storage. Nung di ko pa nasusubukan itong phone na ito at nalaman kong meron lang siyang Unisoc T612 at 4GB RAM, nag-doubt agad ako kung maganda ba yung performance nito dahil kung tutusin, medyo bitin na po yung 4GB RAM ngayon. Pero dahil naka Realme UI T Edition based on Android 13 na po itong Realme Note 50, sobrang smooth naman po na experience. Nasubukan ko na nga rin pala maglaro ng Mobile Legends at Call of Duty Mobile dito at goods naman po yung performance kahit papano.
Hindi naman po siya lagi dun sa dalawang games na yon. Kaya for me, ayos na itong phone na ito for light gaming. Sa benchmarks naman, nakakuha po ito ng 243,000 plus na Antutu benchmark score. While 7,842 performance score naman para sa Work 3.0 sa PCMark benchmark. Isa nga rin pala sa mga nagustuhan ko dito sa budget phone na ito is yung camera niya. Kahit kasi naka 13 megapixel camera with mono lens lang yung rear camera setup nito, decent pa rin naman po yung photos na nakuha ko dito. Masasabi ko namang saktong-sakto na ito for capturing moments. Hindi nga lang ganun ka-sharp at ka-detailed yung photos na nakuha natin dito, pero maganda naman po yung kulay na na-produce niya. Although medyo sumusobra din naman sa saturation minsan. While sa harap naman ito, meron po itong 5 megapixel selfie shooter. Well, decent din naman yung quality nito, pero wag kayo masyadong ma-expect dito since 5 megapixel lang po ito. Pero ang importante, it gets the job done. Sa video naman, medyo okay lang din yung quality dito. It can shoot 1080p at 30 fps nga pala sa rear camera, while 720p at 30 fps lang para sa front camera. Since budget phone lang po ito, it doesn't feature any stabilization. Ito nga pala yung mga sample videos natin. What's up guys? Ito, front camera video test. 720p at 30 fps. So, ganito siya. Wala siyang stabilization kaya medyo maalog. So, ayan lang. Next na pag-uusapan natin is yung battery naman. Meron po itong large 5000 mAh battery capacity that can last more than a day. Actually, nakakuha ito ng 16 hours and 27 minutes sa PCMark benchmark. At matagal na yan para sa may 5000 mAh battery capacity. Dahil din siguro lightweight lang yung OS dito or yung Realme UI T Edition, kaya matagal po siya malobat. Yun nga lang, ang supported lang po na charging nitong Realme Note 50 is 10 watts lang. Medyo mabagal na po yan for today's standard. Maabot din ata ng mahigit 2 oras para may charge ito from 20% to 100%. Pero sobrang mura na rin kasi nito, kaya ayun siguro yung naisip ni Realme na trade-off. So para sa price na 3,599 pesos, may tuturing na one of the best cheapest na entry-level phone na itong Realme Note 50. Decent na rin naman yung performance na mabibigay nitong phone na ito since optimized naman po yung hardware and software nito. Tsaka you can also get more than enough image quality dito since di naman po basura yung quality niya. Bago mo nga lang bilhin itong phone na ito, dapat i-consider mo rin yung charging nito dahil mabagal talaga ang 10 watts charging. Pero sobrang may re-recommend ko po itong phone na ito, lalo na kung gagamitin nyo lang naman po ito for casual tasks like for schoolworks or entertainment. Perfect na rin po ito pang secondary phone kung sakali man na naghahanap ka ng backup phone. So that's it for our review. And meron nga rin po pala tayong blog article nito sa balostech.com. Pwede nyo rin po yun i-visit. And salamat po sa panonood. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.